Subscribe now. Yo. Hello! Hello. guys! Yan Nahuli ka, Rice. Hindi ako makain. Hindi. Okay lang. Hindi 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 Ay, na ngayon, okay lang naman. Okay, May we are now. May nag-suggest nga na mas maganda daw na meron tayong pagkain habang nag-i-interview eh. Parang tambayan daw talaga. Kaya Parang nga ako lagi ako may drink, di ba? O may kape ako na. rin, meron din ako. May kape na, may tubig pa. O, tingnan. Kaya tinanong sponsored. Okay, welcome po to episode 26. Nako, okay, ang ating panauhin, I think, family, Family, mag-asawa. May po dito sa Canada. Sige, go Mark, ikaw nga mag-intro sa ating mga ang interview natin ngayon at ang guest natin ngayon ay taga Calgary yan. Family sila. Bali, sila eh. 3 anak na babae. Ayan. Tres Marias. Oo, Tres Marias. Tapos, matagal na sila sa Calgary kaya interesting kasi marami tayong makukuhang mga experience nila sa Calgary, 'di ba? Kasi medyo matagal na sila sa Calgary. Kaya 'yun. Okay, ang ating pong guests ay si Rowie and Cynthia Saldonido. Yeah. Hello. Hi, Rowie. Welcome. Okay. Hi po. And hi, Carmela, to you also. Ako, sige, should we go straight to the children? Or hindi, wag muna. Kasi how you got to Calgary? We understand si Cynthia yata muna ang naunang magpunta ng Canada and she's been here for more than 20 years na rin, Cynthia? Yeah, I came here at 2002. Yeah, ako muna, my auntie sponsored me just to come here. Kasi at first, as live-in caregiver. Okay, caregiver program. Yeah, kasi back home kasi I worked in the hospital, sa government hospital. So we applied here first sa Canada as permanent. Kaya lang that time immigrant before. Kaya lang masyadong bata pa kami. Dati kasi point system. So kulang yung points namin. So parang kailangan muna ng experience, tapos applied after how many years. Tapos inisip ko na yung apply na yon, parang kailangan ko ng kailangan start ko na. So ang suggestion ng auntie ko, ako na muna. So yung time na tumatagal, yun yung time na nandirito na rin ako, yung habang tumatagal na yun, ini-sponsor ko na sila. So yun, nag-apply muna ako dito as nanny. Oo. Wait, why were you how old were you then? Bakit niyo sinabi masyado pa kayong bata? No, kasi yung time na yun, ilang taon na ba tayo? Hindi ko na matanda. In 2002. I was 28 that time, but I already working at the hospital, at government hospital na for 10 years na noon. So gusto ko talaga kasing mag-abroad kasi para sa mga bata, yung mga kasama ko sa ospital na government, lahat papunta ng London. So nag-apply ako noon papunta ng London. Dapat papunta ng London, kaya lang mas priority ko yung dito sa Canada, yung nakapasa ako doon pero hindi ko binigay yung passport ko kasi nga meron pa ako interview ng Canada, kasi sabi ko pag hindi ako nakapasa ng Canada, then London na lang. Pero sa London hospital yon. Hospital as a midwife. Parang gano'n. Pero dito sa Canada, as nanny ako noon, caregiver. So sabi ko okay lang kasi after 4 years, magkakasama na kami, permanent resident. Parang yun na yung pinili ko. Kasi nakapasa naman ako ng Canada, dito ako napunta. Pero ang first ko talaga sa Vancouver. Okay. Kasi yung nag-sponsor sa akin na auntie ko sa Vancouver. Tapos after how many months, nirelease niya na ako. Then napunta ako dito sa Calgary kasi nandito yung sister ko.
I see. Para sama-sama kami. Then after 4 years, in-sponsor ko na sila, 2006 yun. Sorry, hindi ako familiar kasi sa London. Let's say you ended up in London. Paano ba yung permanent residency doon? Paano yung magiging family situation? Doon kasi, mauuna ka. Mm. Tapos, after, ewan ko kung ano, pwede mo rin isama yung family mo. Na, ano, Kasi pwede may mga kasamaang nauna na doon sila. Nagpunta doon, tapos lumipat din dito. Yeah. Ganon. Yung mga ka-coworker ko na nandun sa London, nag-apply na rin sila pa Canada eh. So yung iba nandito rin sa Canada. Ito is for family reunification, kumbaga kaya sila nag-move sa Canada. Oo. At saka ano din, nandito din kasi yung yung sister ko at saka yung auntie ko na tumulong din sa akin na nag-sponsor at saka yung mga kamag-anak ng nito, ni Rowie. May kamag-anak. May mga kamag-anak na sila kaya kaya lahat ng ng pinsa niya nasa abroad talaga, nasa Canada at saka sa US. Nung unang apply namin, nang may idea yung tatay ko. Yung Gusto ng tatay ko na makapunta kami dito. Hindi kami pumasa, bumagsak kami sa... Hindi naman bumagsak, kulang nga sa point system. Ayun. Point system. Kasi hindi naman kami denied. Parang, kulang sa anak. Kulang sa anak. Hindi naman yung denied. Ano magtawag? Kulang yung points namin. Basta kulang yung points namin. Hindi umabot. Yeah. Kaya ako na lang nauna. Ano lang to kung sa Pilipinas, hindi na dapat kami mag-abroad kasi siya naman nagtatrabaho sa government hospital. Ako rin sa government hospital. Hindi ako sa government hospital. Ako sa government hospital. Siya sa government. Sa government din siya. Parang kaming government employee. So parang okay na sana kami. Kaya lang, inisip ko, yung para maiba naman yung sa mga bata. Alam mo yun, kasi sa Pilipinas, parang parang halos tumatagal, di ba? Parang maiba naman din yung buhay. Para mas maliit pa kasi dream ko na talagang, maliit pa ako, dream ko na mag-Canada kasi. Okay. Yeah. Canada talaga, no? Canada talaga. How was it being a nanny for your first, I assume 2 years, no? Usually kasi 2 years. 2 years, yeah. Sa nanny. 2 years. Yung unang pasok ko doon, nakakaiyak nung una kasi sa Pilipinas. Okay. Syempre, meron ka ring nanny sa Pilipinas, may nag-anak mo. Okay, Tapos sa Canada, ikaw yung nanny, ikaw yung nanny. Ikaw yung maglilidis ka nung una ng toilet, di ba? Parang ang sakit-sakit na ba na uwi na lang yata ako ng Pilipinas. Pero hindi, inisip ko na lang din, matatapos din naman lahat yan. Yun lang. Tapos naman na. Pero mahirap din, syempre, yung matagal ka hindi mo kasama yung family mo. Parang sacrifice din talaga. Yeah. Tapos, kasi siya naman, nag-iisang anak lang din to eh. Wala siyang ibang kapatid. Tapos, ako meron akong mga kapatid. Tapos yung dalawang kapatid ko nandito na rin, kaya isa na lang na nasa Pilipinas. Nandito na lahat, ang parents ko nandito na rin. Ang parents niya, ang mami niya nandito na rin. lahat nandito buong pamilya na, parang halos buong pamilya nandito na. Kaya, since 2006, hindi pa kami umuuwing dalawa. Mula nung dumating sila. Ang the best yan for the kids. Wala silang nami-miss from both sides. Kasi usually ganun di ba? May family man dito, isang side of the family lang, either yung anak ng nanay o ng tatay. They get both sides here in Canada talaga. Yeah, nandito mga lolo't lola nila. Lolo't lola, saka yung mga sisters ko, kapatid, isa lang talaga yung nasa Pilipinas. Ayaw naman din pumunta dito, kaya maganda na po yung buhay niya sa Pilipinas, yung nag-iisang kapatid niyo. Oo, kasi may trabaho naman eh. Trabaho naman siya at nag-iisa na lang siya doon. Hindi niyo ba din-discourage? Ha? Hindi niyo po din-discourage Cynthia na wag ka na rito, ang hirap dito, wala bang ganon? Hindi. Gusto ko nga na pumunta dito sana. Ayaw niya. Mas masarap na daw buhay niya doon.
Kanya-kanya lang. Nanonood pa siya ng Ayan. vlogger. Oo. Masarap na daw buhay niya doon. Oo. Pero ang How- ano yan ang galing. Oh. Clan, How- ano, clan sila, clan. Oo, clan, Oo. no? Mm. Clan Oo. yung nag-move. Yeah. How long, Cynthia, before yung lungkot mo bilang, your first couple of, yung as nanny, nawala? Alam mo, parang hindi naman, kasi parang every year din ako umuwi. Okay. Kasi dumating ako ng 2002. Dumating ako ng February, tapos umuwi ako ng October para sa birthday ni Pia. So Mhm. parang 7 days lang yata ako doon, pinabakasyon ako ng employer ko. So 2006 yun. Ay, 2002. 2002. Tapos umuwi na naman ako ulit. Namatay yung father-in-law ko. 2004. 2004. Tapos umuwi ako ulit, kinasal yung kapatid ko. Pangatlong uwi. Tapos 2005. yung 2005, 2006, kinuha ko na sila. So parang 1 week ako doon, kinuha ko na sila. Ayaw kasi niyang bumiyahin na sila lang. Oo. Bakit, Sunduin sir? ko daw. Kaya sinundo ko pa. Oo. Rowie, what did you end up doing? Saan government agency ka ba sa Pilipinas? Sa Napocor. Oh, Napocor. Just sa Oo, PhD. maganda. Okay. Computer tech ako doon. So, pagdating dito, You should brush Ah, your teeth. yun na hinahanap kong trabaho. Aha. So, You got it naghanap right ako ng away, trabaho. same job. Nakuha ko rin naman after How many years? No. Kasi first work ko yung nagtatanggal ng ng tablecloth at saka mga sa carpet sa carpet company. Oo. Okay. So, punta akong downtown, naghanap ako ma-applyan. May nakita akong parang staffing agency. So, dun sa staffing agency, pupunta ka lang dun everyday, dadaling ka nila kung saan Kung anong trabaho. kung anong trabaho Kung available. saan meron. Hindi mo alam kung saan ka papasok. Yung sa Oo, staffing, kasi Ganun pala, no? pag sa staffing, basta may work for the day, hindi mo alam kung saan ka magtatrabaho kasi kararating niya pa lang Siyempre, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho, di ba? Oo. Kailangan mo ng kumita. So, yun muna yung trabaho niya. Oo, medyo challenging. Base na base ka, akala mo kung saan ka dadalhin Tapos janitor ka bigla, no? Janitor ka ngayon. Yeah. Kasi ang trabaho nyo, kukunin nyo yung mga ginamit na tablecloth sa mga restaurant, sa gabi. Oo. So, mga soak yun ng kung ano-ano. So, bibit-bitin mo, lalagay mo, merong lalagyan, bin, lalagay mo dun. Kung ilang table yun, kukunin mo lahat yun. Tapos yung mga carpet. From probinsya. Parang pahinante. Hindi ba kayo na-demoralize, Rowie? Sa ganong kasi- sistema? Kasi nga, maganda yung trabaho mo sa Pinas. Oo, maganda From opisina. Hindi rin ako tumagal. Nag-stay lang ako siguro ng mga ilang araw. Tapos nakapasok ako sa gawaan naman ng compressor. Oo. Ang trabaho mo naman, mag-atang nung mga yung pinakamotor ng compressor doon sa tangke. So, mabigat. Pag uwi mo sa bahay, tulog ka na. Parang hindi ka na mapakinabangan. No? Oo, hindi ka na mapakinabangan. Wala na talaga. Kasi, Tapos, parang basta iba trato sa inyo, parang pag lunchtime, palalabasin kayo, doon kayo sa labas. Pagdating ng oras na ng kainan, ng balik trabaho, balik kayo sa loob. Parang mga talaga, labor, pahinante. Lalo pag winter. Hindi ako mabot ng winter kasi 2 weeks lang ako. Wala kang permanent employer. For how long ka ganun? Palipat-lipat muna, Rowie? Palipat-lipat. Hindi naman katagalan, siguro mga 2 months. Tapos may kasama kami kasi nakatira kami sa rental. Nagre-rent kami nung unang dating namin. Yung nire-renta namin sa taas, yung kaibigan namin sa ibaba. Yung kaibigan namin sa ibaba, may trabaho siyang parang Comtech, computer technician. So aalis na siya sa trabaho niya. Ni-repair niya ako. Yun, So doon na nagsimula, nakapasok na ako doon.
hanggang nakalipat-lipat ako ng company na halos pare-pareho yung trabaho. Oh, o di okay. You did it Referral with pa rin, no? love. Referral talaga, malaking bagay yung Puro referral. referral. Oo. Oo. Yeah. Lalo pag mga ganyang trabaho, no, medyo technical na trabaho. Oo. Oo, yung kailangan ng experience. Oh, tapos naging IT siya, 'di ba? Nagtrabaho ko sa ospital nag-aayos ng mga computers. Mga isang taon din na ganun. Mhm. Oh, okay. It will take Wait, time bago mo makuha yung gusto mo talagang trabaho. Oo. Wait, Vancouver ba kayo una? Sa kayo unang... Ako. Oo, ikaw. Pero nung dumating sila, dyan na sa Calgary. Calgary Calgary namin. na. I see. Naku, edi yung time pala na nasa Calgary kayo, ano pa, no? Hindi pa ganun ka-busy. Kasi balita ko, these recent years, di ba, dyan nagsisipuntahan yung mga lumalayo sa Vancouver or Toronto dahil nga lower cost of living daw. So, naabutan niyo pa yung mga panahon na talagang hindi pa masyadong maraming tao dyan. Tama Ay, ba? oo. Oo. Madali pa maghanap ng trabaho nun. Kaya kahit mawala ka sa isang trabaho, tapos mag-apply ka ulit, makakahanap ka. Kaya, pero ngayon mahirap na. At saka walang yung time na yun, bihira ka makarinig ng layoff. Oh. Hindi pa wala pang recession. Wala, Nag-recession, nagkaroon ng recession 2008 ata, tapos 2011. Pero, nag-bounce back din yung mga tao, nakapasok ulit. Oo. Hindi ganun kahirap. Hanggang sa... Yung rent nyo dati, magkano yon? Para makita lang natin yung 2,000, naalala nyo pa? Pagkakaiba. Pagkakaiba. Ay, 2005, ang renta namin, 600. Pero nasa basement kami. Basement, okay. Oo. Yung basement na yun, basement ba? Hindi, kayo pa lang nandito. Ay, ako pa lang, tsaka nung kapatid ko, kaming dalawa pa lang nun, ang upa namin 450. So, 2 rooms yon. Tapos, nung dumating, nabuntis yung kapatid ko, nagkaroon siya ang anak niya twins. A boy na girl. Tapos, umakyat kami sa taas kasi umalis yung nasa taas. So, umakyat kami kasi ang room to 3. Tama ba? 3, no? 3. So, tinaasan kami ng 500, 550, ganyan. 3 kwarto. Pero buong yan may 3 kwarto, may kitchen, may isang buong parang may kitchen ka na, mayroon ka ng laundry lang shared. Laundry lang yung share sa baba ng 2 mura pa noon. Tapos dumadami ng ang pamilya. Naghanap na kami kaming magkapatid, bumili na kami ng bahay na magkasama pa rin kami. So from north pumunta kami ng south, bumili na kami kasi meron na akong katulong, meron na rin siya, so bumili kami ng bahay. Para makatipid sa renta. Para makatipid sa renta. Isang bahay ang binili nyo sa pangalan yung magkapatid. Oo. 4 kami sa pangalan ng bahay. Pangalan ng bahay. Okay. Yung bahay na yon 5 kwarto. So yung kapatid ko kasi may mga babies siya noon. Sila yung nasa taas 3 rooms, kami naman nito sa baba at saka si Kim yung anak kong isa. So hanggang ngayon yung bahay nandun pa din kasi nung dumating yung kapatid ko, doon muna nakatira at saka yung mother ko, yung parents ko. Pero ngayon yung sister ko din na nandoon, nakabili na rin ng bahay. Tapos yung bahay na yun, nire-renovate namin para ibenta na rin namin. Kasi nag-separate na rin kaming magkapatid. Nagpabuild kami pareho ng bahay. Ang saya naman. So, from your joint house, nagkaroon din kayo ng separate na mga rin bahay. Ang galing. Galing. Ano nang gagawin niyo dito sa una niyong bahay ulit? Tinirhan ng kapatid ko nga at saka nung parents ko. Pero ngayon nakabili na rin yung kapatid ko ng sarili nilang bahay. Ibenta na. Oo. Ang laki na ng tinubo nun ngayon. Mahal diba? Malaki na yun. Sana. Bali yun. Hati sa 2 kasi 2 kayo. 4 kasi may asawa Sa totoo, kanilang 2 lang magkapatid.
Oo, sabagay. Parang ano lang, divided by 2 lang. 2 families. Oo, Parang gano'n. parang ganun lang. Pero parang recently lang talaga tumalon yung mataas na upa ng bahay, di ba? Oo, Kasi, no? Oo. oo, netong nga lang, no, nung nag-pandemic lang talaga, biglang ang laki ng jump ng mga renta. Oo. Yung bahay na yon, nung pinaparenta namin, kasi 5 kwarto siya, parang 4-level split siya. Oh. Tapos yung mga tao, nag-o-offer pa sila ng mas malaki para makuha nila yung bahay. Pinarenta namin yun una. Hinintay namin na dumating yung kapatid ko bago umalis yung nagre-renta sila ng tumira. I see. Ayaw nyo i-keep to parang rental income property? Oo. Sana, kaya lang ayaw na nung kapatid kong isa. Excited na. Actually, curious ako doon, no? Yung pagtaas ba yung sinasabi ni Rice, yung pagtaas ba ng value ng real estate dyan sa Alberta is the same sa bilis ng pagtaas halimbawa dito sa Toronto? Grabe yung tinaas over recent years. Diyan, kamusta yung pagtaas ng value? Grabe din taas. Di okay din. Oo, sobra. Ewan ko, For biglang your house. sobrang taas. May kilala kami, minabili silang bahay. Ang in-increase ng presyo ng bahay nila, 300,000 na in-increase mula nung nabili nila. Oo. Ilang Grabe, years tubo. yun? Ilang years? 2015 din sila bumili. Tapos nabenta nila ng 2 years ago. Laki ng 7 years, di ba? Okay, pwede na rin. Oo. Pero parang mas mabilis yata dito. Grabe dito sa Toronto talaga. But mahal ang bahay. Nag-million na dyan yun. no? Nag-million sa grabe. Toronto. Oo, pero dito ba mimili? Meron na rin. Pero Toronto at saka Vancouver, mataas talaga bahay. Sobra. Sobrang I see. Pero at saka ang mga rent, sobrang taas ngayon. Dati ang upa nasa 1,200 lang eh. Ngayon, talagang nasa 1,000 halos yung tinaas ng iba. Oo. Grabe, dalawa. Nag-start ang laki ng tinaas talaga mula ng pandemic. After ng pandemic, yung bumalik na lahat tumaas na kasi back to work na yung iba. Oo. Maraming bumili outside ng Alberta. Oo, yung mga bumibili, mga yung iba Toronto galing eh. Oo. Galing ng Vancouver. Kaya parang mura pa sa kanila yung price ng 700. Pero yung 700 maganda na yon. Wala nang 700 dito sa Toronto na dissenting size. Yung maganda? Baka nga mahirapan na sa apartment yung 600, mga ganun eh. Grabe, no? Dito yung 700, parang mansion na dito. Grabe. Medyo maganda na dito yun, 700. Sa Regina kasi si Mark eh. Mukhang doon after, mukhang dyan naman Mark sa inyo dumadami yung dito mga... na. Sabi nga nila, magbo-boom na daw to kasi napupuno na yung Calgary. Ito na yung susunod eh. Ito na yung susunod na na magtataas na yung bahay. Kaya bibili na ako ng mga 3 3 sapatos. Bili ka na, bili na. Pag-usapan naman natin yung bakit ang layo nung gap nung bunso nyo. Bigyan natin ng context yung viewer. I know, after 2 decades talaga. Wow! Grabe. Wait, hindi alam ng viewers eh. Yung youngest child po nila, yung kanina, si Carmela, is 6 years old. Ang sumunod na ate kay Carmela ay 29 years old. Ang haba, 23 years. Yung panganay ko, 32 na. Grabe. 29 and 6. Cynthia, how old were you when you had your eldest? 17. Oh, wow! Okay, kayo, ang tagal nyo na ni Rowie. Grabe. Oo, no? Oo nga. Ilang taon na? 34. Oh, wow! 34 years together, pero marriage, -7. 34 -7, mga 20. 20. Matagal, no? 27 years of marriage. Kasi nagsama muna. 17 years old kasi ako eh. Hindi pa pwede ikasal eh. Kasi sa atin, di ba, pag minor, hindi pa pwedeng ikasal. So, 17, after 7 years, tsaka pa kami kinasal. Kaya yung flower girl namin, si Piana at saka si Kim. Sila na lang yung mga anak.
flower girl namin. I see. Grabe, si Carmela, was she unexpected surprise. surprise? Oo. Mm. Kasi Surprise. grabe na. Okay. Pati kami na-surprise. Oo. mas natakot kami dito sa huli kasi di namin alam na may surprise baby pa eh. Akala Oo, namin grabe, tapos na kami. Oo, akala ko menopause, pa-menopause na. Pero hindi pa naman kasi hindi pa naman ako menopause. Oo. Umaboy pa. Ha? Oo, kasi at saka ano pa yan siya, nabuntis pa din ako, 43 years old ako. Nung Okay. nung nasundan, tagal. Oo. Tagal na, no? Oo, hindi namin yan in-expect kasi ano pa yan, IUD baby. Ano yun? Ano yun? Ano yun? May IUD ka, tapos nabuntis ka pa din. Oh my God, IUD! Okay. Alam mo, hindi ko yung first time na nagsabi sa akin na may nagkaroon ng IUD baby. Kinakabahan tuloy ako. Ako din may IUD. Ganon? Oo. Nakakalusot yun. Oo, no. Hindi, ano yan siya, 98 or 99%. Pero Na- kahit na, Ibig itignan mo sabihin, naman. 1% lang siya. Grabe, no? Ganun yung ano niya. Talaga? That's a Ano miracle nga, baby. papalit no? na ako, kailangan lagi Innocent. bago. At my age of 43, parang bakit ang bilis naman, naka-IUD pa, may isa pang nasundan pa ulit. Kaya Oo. nagulat nga kami eh. Wala na talaga kayong balak mag-baby noon. Wala na. Oo. Oo. Wala na, kasi talagang Pareho kaming kinabahan, hindi namin alam kung ano gagawin namin. Sa haba ng no? nung una, ayun na nga, sabi ko, ay siguro may flu lang ako. Kasi uso ang flu dahil December yan eh. Tapos, Hindi, January. hindi, December, masama, Ah. kasi nga lamig-lamig sa mapakinamdam ko. Akala ko kasi, ano lang yan, may flu, ganyan-ganyan. Tapos, nasa Vancouver kami noon. Tapos, sabi ko, sama na pakiramdam ko. Pero, parang may sign na hindi to flu. Kasi, nakaamoy ako ng hindi ko gusto, ng nilulutong ginisa. Ganyan din ako. Alam mo yung- Nasusuka ka kapag Alam mo yung amoy feeling ng luto. na kilabutan ka, tapos iba yung sukang-suka ka, na talagang ganon. Sabi ko, hay, alam ko yung ganitong pakiramdam. Sabi niya, baka hindi yan. Kasi may edad na ako, tapos may IUD pa ako. Tapos nandun kami. Sabi ko, hindi, mag-pregnancy test. Malay mo naman. Tapos pregnancy test. Tapos nung nag-pregnancy test na ako, katok siya sa washroom. Nakatingin lang ako sa salamin. Shock talaga. Pagbukas niya, nakatingin lang ako sa kanya, sabi niya, hindi ko masabi. Pagbigay ko sa kanya, tuwang-tuwa. May iyak-iyak sa tuwa. Oo. Naman, naiiyak ako. Sabi ko sa kanya, tutuwa ka. Sabi ko, ganun. Parang tuwang-tuwa siya kasi magiging tatay na siya. Hindi kasi iba yung yung pakiramdam nung dati, yung bata ka pa. Tsaka yung yung mo nalaman sa Pilipinas. na magbe-baby ka. Kasi sa Pilipinas, iba yung panganganak dahil kasi nung nanganak ako, pagising ko at saka pagising niya, wala yung baby, nasa nursery na lang, ganyan. Eh dito, mula nung nabuntis ako ng unang-una, na-lay off siya. Wala siyang trabaho. So, day 1 hanggang mga anak ako, kasama ko siyang nagpapa-check up, hanggang loob ng ospital, hanggang loob ng OR kasama ko siya. Hanggang pinanganak yung si Carmela. CS kasi ako eh. Oo. Nung binuksan yung tiyan ko. Nandun din siya. Andun din ako. Oo, siya rin yung nagbibideo, tapos tinitingnan ko siya, sabi ko, umiiyak siya. Iyak siya ng iyak habang nagbibideo. Sabi ko, huwag ka umiyak. Bakit ka umiyak? Kasi nakita niya si Carmela, lumabas na yung ulong ganun. Sabi ko, siya makapaniwala. Talagang kinuha sa tiyan mong ganun. First time. Sa Pilipinas, di ba, bawal yung ganun. Dati, parang hindi nila pinapapasok hanggang operating room yung asawa mong, bawal yung ganun eh. Pero dito nakita niya lahat.
Oo. Or Tsaka baka bata kaya si pa. Rowie happy na happy kasi when you had your first children, syempre medyo bata pa kayo. Yung Bata pa, worry, no? no? Na parang, Mm. naku, kaya ba namin itong magkaanak at such a young age back then? Baka si Rowie kasi ngayon, feel niya, naku, kayang-kaya ko na. Nasa Canada pa ako. Kaya Oo. ilang anak pa dito. Ganun Libre, ba yun? libre. Oo, ganun ba yun, Rowie? By ganung Hindi, kasi factor? nung una, alam mo naman, bata ka pa 17, wala kang iniisip eh. Oh. Hindi, wala, sa totoo lang, wala kaming iniisip nun. Basta alam namin, kaming dalawa. Tapos nagka-baby kami. At saka nag-iisa kasi ako, tapos suportado rin ako ng parents ko nung time na yun. So, wala talaga ako iniisip. Wala sa hirap. Okay. Tsaka, May, iba talaga eh. Kasi may katulong ka sa oo, Pilipinas, may kamag-anak. So, maraming Oo. support system. maraming support. Dito talagang kami lang hands-on. Alam mo yung pagpapakain, pagpapaligo, lahat talaga lang, ikaw lang talaga. Oo. Hindi katulad sa Pilipinas, tulog muna ako, may pamangkin, may pinsan, mayroon kang kasama sa bahay. Yung, ang easy-easy lang. Pero dito, wala, ikaw talaga lahat. Pero ang kagandahan naman dito kasi sa atin, ang maternity leave, ang tagal. Oo nga. Oo. Sa atin kasi pag nanganganak ako doon, 3 months lang yung pinakamatagal. Pag CS, hanggang ganun lang yung pwede kang pumasok. Balik trabaho ka na. Oh, did Eh, you max dito sa out Canada po. na 18 months? Minax out? Isang taon ka lahat eh. Pwede mo isagad. Umabot ako ng 18 months eh. Kasi Matagal, no? Oo, kasi kasi ako nagtatrabaho sa ospital. Nagkakaroon ako ng spotting noon. Kaya nag-medical leave ako ng maaga. Hanggang sa nanganak, tapos kaya umabot ng mga ganon, 18 months. Bago ako pumasok ulit. Oh, okay. Nakalimutan pala natin itanong. So after mo mag 2 years na sa nanny, anong naging career path mo na after that, Cynthia? Nag-apply ako ng madami din. Hindi. Nag-apply ako ng group home, nag-alaga ng mga with disabilities. After noon, nag-apply na ako ng ospital kasi gusto ko talaga magtrabaho sa ospital. Kasi sa Pilipinas, gusto ko yun talaga yung nasa ospital ka. Nag-apply ako, natanggap naman ako sa emergency. So, mula noon hanggang ngayon, na ako sa ospital, parang 16 years na. Kasi 17 years na. Ibig sabihin po, nung panahon na yun, parang, walang bridging na kailangan para makapagtrabaho ka sa ospital, oo. Meron naman. Kaya lang nung hindi ko pa naiisip yung mga, kasi nung dumating sila, parang yun muna yung priority kasi nung dumating ka pagkatapos. nung dumating sila, tsaka ako nag-aral. Parang okay. Oo. Para makapasok ka ng ospital. Kasi parang hindi nila masyadong inaano dito kahit na nakapag-aral ka na sa atin, kailangan mo pa rin mag-upgrade. Ano naman biggest difference working in for government hospital in the Philippines tapos sa government hospital dito? Sa Pilipinas, may 13-month pay, dito wala. Oo, wala dito. May birthday leave, dito wala. Tapos, mas malaki syempre ang sweldo dito. Maraming sa Pilipinas, maraming allowance sa government. May food allowance, clothing allowance, may bigas, may 13-month pay, may birthday. Marami. Dito wala. As in lang, work, tapos may vacation time ka, may sick time, yun lang. Yun lang talaga, no? Both pension, pareho meron. Meron ba sa Pilipinas pension? Meron. Meron din. Sa government. Oo, ganun. Oo. But of course, ayun na nga malaking difference yung sa sweldo ba, no? Cynthia. Oo, malaki talaga. Kung sa Pilipinas ka, nasa government ka, malaki din naman ang sweldo. So happy ka din sa yung pay sa nurse in the government hospital? Kasi usually nakakausap namin, di ba? Parang very first. Happy na rin kasi government din siya. So pareho kaming okay naman ng sweldo.
O kumbaga Oo. sumasapat yung sahod nilang Mga dalawa. nakakausap natin, mga nasa private na hospital. Mas malaki ang sweldo ng government kaysa sa private. Mm. Oh, Mas okay. maganda yung nila, benefits nila. At saka matagal na siya dun sa sa ospital sa Pilipinas, medyo mataas na yung sahod. Baka Oo. yung iba kasi mababa pa dahil nagsisimula pa lang as a nurse. Oh. Yes, siguro isa yun, oo. No, isa yun sa factor nun. Midwife. Midwife, Midwife siya. Hindi ako- Midwife pala siya. Oo, midwife Oo, siya. midwife ako. Pero kasi sa Pilipinas kasi meron akong side meron Yeah, akong sir. trabaho, nagpapaanak ako sa bahay kasi. Oh, okay. I Yeah, see. yun ang extra income. Tinatawag ka ng madaling araw yung mga ganon, no? Oo. Ayun. Oo, tinatawag ka kasi sa nag-prenatal sa bahay. Mhm. Na mabuntis. Mga Pero exercise, mga ganon. Cynthia, may Ha? ganon din? May mga exercise, mga classes, nagaganon ka din? Wala sa Hindi. Pilipinas. Hindi, dito. Ay, Sa dito? Pilipinas pala. Sa Pilipinas hindi walang mga ganun. Siguro yung may mga ganun lang yung talagang medyo nakakaangat. Oh. Pag tatawagin ka doon, minsan nga walang check-up eh. Pag Panganak tinawag na. ka, hirap din paanak kasi parang, oh my God, ang daming complication. Bigla-bigla. Alam mo yun, yung iba talagang walang check-up. Hindi, tsaka ano bayad? Tapos bayad sa akin minsan, ay bayad ng aso. Ganon. Kasi, Tapos ninang ka palagi. tapos hinang ko lagi. Ang daming inaanak, no? Ang daming inaanak. Ang dami kong pinaanak doon. Kasi yung iba minsan, syempre, minsan, hirap din sa buhay. Pag pinaanak mo, kahit naman singilin mo, hindi na rin sila, kung ano lang yung kaya lang ibigay sa'yo. Oo. Minsan sasabihin, kahit pag-ayos ng birth certificate, wala. Tapos ang iabot sa'yo, bagong anak yung aso namin, gusto ko din mo yung isa. Dala-dala ko yung tuta. Tuwa naman yung biyerang ko. Sabi niya, may aso tayo. Yung mga extra income ko sa Pilipinas at saka mga tinda-tinda sa ospital. Kapag Nakakatawa yung experience ni Cynthia sa Pilipinas, no? Kasi po mostly yung ibang nakakausap namin is talagang medyo disappointed sila, parang hindi maganda yung experience nila sa pagtatrabaho talaga sa Pilipinas. In the hospital specifically, yung mga nursing hospitals. Lalo na pag nagkasakit sila, yung anak nila, yung ganon. At saka kahit sa ospital ko nagtatrabaho, gusto ko talagang mag-abroad kasi kahit na nandoon ka, hindi mo talaga rin magugustuhan yung yung pag may sakit ka sa pamilya, kahit marami kang ipon doon, ubos ang pera mo sa pag nagkasakit ka. Kahit ang dami mong ipon doon, mauubos ang pera mo. Kaya inisip ko na number 1 talaga yung medical sa abroad. Lalo na dito sa Canada, talagang makakagulat nga nung nanganak ako, gulat na gulat siya. Sabi niya, wala tayong babayaran. Parking. Mahal ang parking. Parking lang ang babayaran. Oo, alam mo, pag yung lalaki dito, pati yung asawa ko nung nanganak ako, pinoproblema ba naman? May bayad na parang $8 para doon sa parking. No? Naku, $8. Dito sa amin, $15 Oo, nagtatawag pa siya. Saan ba may mas murang parking kahit mas malayo daw sa hospital? Sabi nung kaibigan niya. JJ, ano ka ba, JJ? Sabi nung kaibigan niya, anong gusto mo? Magbayad ka ng parking o magbayad ka ng pagpapaanak ng misis mo? Oo nga. Wala talaga. Alam mo, kaibahan sa Pilipinas, pagpasok mo ng ospital, may security. Abot-abot yan. Card yan, chinecheck yan, di ba? Dito, wala talagang merong security, pero mga lang sila, tatawagin mo lang pag wala talagang sa ospital, pasok ka lang Alam mo yon, yung walang tumatakas. Kasi sa Pilipinas, kasi sa government, kahit sa government, may bayad pa rin naman Kasi pag doon, meron pa rin bayad kahit na papaano. Yung iba talagang may mga talagang alam mo yon na hirap, yung iba nawawala sa ward namin. Nasaan yung pasyente? Ano yun? Katatapos lang manganak, bigla na lang mawawala, ganon?
hindi na after ilang days, kapag wala kayo na. iba, Pag makakatakbo na. lalo na pag cesarean, walang pang walang pang Oo, bayad. cesarean. Alang cesarean doon. Oo, mahal. I'm curious, Pero pag anong overnight ginagawa naman, anong sa ginagawa amin- sa mga ganong pasyente? Kunyari yung tumakas. kinahanap din yung address. May time din minsan kami na na pinuntahan namin kasi sa mga areas din na pinuntahan namin kasi parang yung umalis yung pasyente, meron pang IV. Tapos hinahanap pa namin kasi malapit lang doon sa ospital. Oo. Yeah. Okay. At saka May sa tanong ako. yung pag nanganak ka dati doon, pag CS, ang binibigay lang kasi doon, magdo-donate ka lang ng dugo sa government. Dati habit good. na, Oo. kung basta kapag nanganak ka, magdo-donate ka lang pag cesarean ka, magdo-donate ka lang ng blood. Kung ilang units, tapos pwede na yon. Tapos magbigay ka lang ng donation. Sana Basta ganun din, no? sa ospital ng Maynila yan. Sa Oh. Maynila. Okay. Tungkol sa magulang nyo, kayo yung kumuha sa magulang nyo para makapunta dyan? Ako, in-sponsor ko yung parents ko. Siya naman, sponsor niya yung mama niya. Ano yun? Parang yung katulad ngayon, yung raffle system? Oo, raffle. Hindi. Oo. Bas hindi ganun. Dati Dati pwede paano pa. sistema? Dati, basta pwede, allowed ka, yung kaya mo magsustento sa parents mo. Tapos i-sponsor mo siya, may sponsor mo noon. Ganun lang kasimple. Tsaka mabilis. Okay, no? Oo. Mabilis dati. Akala ko nga kasi ako yung nauna dito. Akala ko ako ang magi-sponsor kahit sa in-law ko. Yung pala hindi. Kung sino yung anak, yun pala ang mag-sponsor dun sa Sa nanay kasi niya. siya nag-sponsor na din sa mama. Sa mama niya, Mama Chat. Tapos ako dun sa mama at papa ko. Yun, para po sa kaalaman ng iba, kasi po ang sistema ngayon ng pag-i-sponsor sa mga magulang, parang lottery Yeah, system. raffle na. Ganun ba? Raffle na po. Raffle. That's it. At ang nun is parang yung last time na nag-invite sila, yung application is galing pa nung 2020. Parang ganun. Yun yung Mula raffle noon nila ngayon. Oo, mula noon hanggang ngayon parang hindi pa yata nag-open uli, Mark. Wala pa. Bali yung ngayon, 'di ba, open nga daw ngayon. Pero ang kukunin nila nung nagpasa pa ng 2020 o 2021. Doon sila magra-raffle ngayon. Kumbaga ngayon kung magpapasa ka, walang pasahan ngayon. Talaga. Kaya mahirap na ngayon mahirap magulang. So kapag raffle, talagang very random wala yung points, lottery depende dun sa magsusponsor Wala. kung anong trabaho, walang ganon. Talagang Umiiyak random. nga yung umiiyak yung matagal na kasi sabi niya tagal-tagal ko nang diyan. Kumbaga matagal na siya na nandito, hindi niya makuha yung magulang niya, samantalang yung bagong dating, siya yung nabunot. Di ba? Yung gano'n. Raffle na lang. Mahirap na rin ganong system kasi pag naghihintay ka ng ganong raffle, yung mga parents mo, tumatanda na sila. Pag hindi na ma-enjoy kasi nag-i-snow na, malamig, hindi na makalabas. Ang tendency, uwi na rin sila kasi nalulungkot sila dito, wala silang makita, puro lang snow. Siguro inaano talaga nila, parang nililimitahan kasi nga, siyempre, pag mostly senior citizen na yung pumupunta rito, di ba? Kumbaga, liabilities na ng gobyerno Yeah. Di ba? Kaya naglabas sila, di ba, ng mga super visa, ng mga na parang madali na. Instead na i-sponsor mo sila, mag-visit na lang sila dito. Pero magastos yun. Kasi insurance yung insurance. Oo, mahal. Kasi pag hindi mo kinuhanan ng insurance, tapos dito nagkasakit, mas dali ka naman. Problema. I think parang isa sa requirements nila yung insurance. Oo. Saka Kaya lang, kukuha ka ng insurance, minsan 500,000, no? Yung 500,000 na yun, magkano lang yun sa Canadian? Kung ma-emergency ka, ilang araw ka sa emergency, 1,000 din yun, i-convert mo, kulang pa rin. Ubus na agad yun. Mahal. Pag sinend ka lang, MRI, CT scan, 1,000 na yun din. Babayaran mo. Correct. Kaya But how are mahal. your parents liking it here? Happy naman sila? They love it.
Talaga? Kasi oo, kasi yung mga parents ko kasi, mga bata pa rin sila. Oo. Yung mama ko, kasi kailan lang sinend sa'kin yung marriage contract nila ng papa ko. Ewan ko nung time na yun bakit may marriage Pwede contract. Pwede pang ikasal. 15 lang pala yung mama ko nung kinasal. 16 lang siya nung Wow! inanak niya. Wow! Oo, kaya ang mama ko bata pa. Nung nakarating Oo. dito, ano pa siya, nakapagtrabaho pa siya. Oo. Nakakatuwa kasi lahat ng seniors ko, mama ko, papa ko, at saka mama niya, magkaka-work ano sila sa mall. Magkakasama sila sa trabaho At sa trabaho lahat. nasa ano sila, food court sila. Oo. Pumunta pala kami doon hanapin namin. Na-enjoy nila ng sobra kasi ano, full-time. Biro mo full-time pa yung trabaho nila doon. Kasi nung una dating syempre nahihiya, tapos natatakot, magre-ring yung phone, natatakot kasi parang naninibago, nahihiya mag-English, ganyan. Pero nung inano mo rin na, hindi, okay lang niya. Tapos yung mga kasama niya doon, Pilipino din, may mga edad din. Hanggang sa nakapasok, nagkaroon ng mga friends. Ngayon, may mga kaibigan na sila doon. Nagtrabaho pa, full-time pa sila. May full-time sila, may benefits pa. Ilang taon na rin. Ang parents ko, 10 years na dito. Gusto nila active talaga. Oo, ayaw nila ng parang nasa bahay. Sa bahay, Enjoying the sights, ayaw nila ng ganon. Maganda kayong social life ng ano rito, mga senior. Dito sa lugar namin, no? At saka maganda yung trabaho nila kasi nasa mall sila. Nandun lang sila sa food court. Yung mga kinukuha yung may mga edad na para hindi naman nagbubuhat ng mabigat. Papunas-punas, kwento-kwento. Okay na sila. Tapos marami silang friendship, ganyan. Nako, talaga yung mga food court, 'di ba, sa mga mall, tambayan niya ng mga may edad. Dito, every dito morning. Magkakape umaga. Yun, sa kapihan sila. Parang feeling ko doon tayo magkikita sa finals lahat Oo. Yun yung pinapangarap ko sa umaga Tim Hortons, sa Tim Hortons. Kanya-kanya silang kape doon, no? Yung mga nagkukwentuhan na ng iba na yung sharings nila, ang pinag-uusapan na nila, anong sakit mo ngayon, ano iniinom mo. Dati, di ba, pag bata ka, ang pinagkukwentuhan nyo, ano yung gamit mong ganito, ganyan. Ngayon, pag nag-uusap na sila, nagpa-check up ka na ba? Anong iniinom mong gamot? Anong sakit mo ngayon? Ano sabi ng doktor? Mga gano'n na yung pinag-uusapan. Hindi na yung iba-iba na rin. Tsaka, syempre, big parang burden off their minds yung healthcare nila, di ba? That if something andito sila. At least dito, okay, no? Oo, sa Pilipinas, matatakot ka na kapag medyo may edad ka na at magkakasakit na di ba? Oo, nakakatakot. Oo, kasi sa Pilipinas, sabi ko nga sa Pilipinas. Even for you guys, di ba? Syempre, kung nasa Pilipinas sila, nasa isip nyo na naku, padalahanin, mangyari. Papa niya nagkasakit dito. Nagkaroon ng cancer. Tapos, pagdating nun, naoperahan yung mata niya, cataract, tapos nagkaroon ng prostate. Lahat yun, dito wala siyang binayaran. Kung nasa Pilipinas pa, naasikaso maigi. Talagang yung check-ups talagang natutukan. Kung sa Pilipinas, wala. Plus yung gamot. At saka meron silang benefits. Kaya lahat ng prescription nabibili nila. Sila yung mga seniors ang maraming pera. Oo, dahil lang pera. Kasi syempre, di ba? Full-time sila. Wala naman na silang kung ano yung income nila, di ba? Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin sila talaga. Ayaw nilang ngayon, kaka-retire lang kasi nung nag-10 years na sila, nag-retire na. Stop na. Sabi ko, kasi magpe-pension na sila Enjoy naman nila kung ano yung pinagtrabahuhan nila ng 10 years. Kasi mahirap naman na matanda ka na tapos nagtutrabaho ka pa din. Nagkasakit ka, yung pension mo hindi mo na enjoy. Tama. Diba? Are they living? Saan sila nakatira? Ngayon sa sister ko. Tumira sa akin at first 5 years sila dito.
magkakasama silang tatlo. Oo. Tapos naghiwalay na. Kasi dumating na rin yung mga kapatid ko eh. Oo, yun ang maganda kung retired kahit papaano they're living with the children, hindi nila iisipin yung ibang retirees kasi dito na sila lang mag-asawa. Alam mo yun, marami pa ring bayarin kapag retired ka nang wala kang Insurance nila. Oo, insurance sila, nagbayad sila tapos kapag yan yung mga gamot nila, yun lang naman. Okay. Kaya ang sabi ko sa kanila na enjoy na lang nila yung trabaho. Yung retirement nila. Yung ano, 'di ba? Kasi hindi mo alam pag umidad ka na ng ganyan. Sasabihin mo, hindi pa kaya ko pa. Kailan ka hihinto kung hindi mo na kaya? Yung retirement mo naghihintay diyan. Wala ka na yung retirement mo, hindi mo nagamit. Hindi ka nag-enjoy, 'di ba? Yeah. Kaya nga, hanggat kaya pa. Oo, kailangan hangga't kaya mo i-enjoy yung retirement mo, mag-retire ka na. Kasi yung iba sinasagad-sagad. Hanggang hindi Kaya na pa raw, ready na ako mag-retire. Tapos 5 years ka na lang pala mabubuhay, yung retirement mo ng matagal hindi mo na nakuha. Diba? Hindi sa totoo yung iba gano'n, no? Parang kaya ko pa magtrabaho di ba? Parang yung idea nga is tsaka na ako titigil pag hindi ko na kayang gumalaw. Pero may mga ganun din eh. May mga taong ayaw nila mag-retire. Yung parang nasanay sa kakatrabaho. Gusto lang nila gumalaw ng gumalaw. Hindi na nila alam kung anong gagawin after ng retire lang. O yung iba naniniwala na if they stop doing work, nako doon sila mag-uumpisa manghihina. Yung mga ganun, di ba? Sabi, oo, pero dami naman pwedeng kami. Katulad ng papa ko, retire na. Ngayon, lakad lang ng lakad. Yeah. Pupunta ng ibang mall, punta sa simbahan, mga ganun. Yung ganun na lang, di ba? Pasyal-pasyal kung may pagkakataon. O mahirap din kasi mahirap din yung trabaho ng trabaho. Paano yung pag tinanong namin kayong dalawa, saan kayo magre-retire? Malamang dito sa Canada. Dito sa Canada. Dahil sa health. Health, sa yung benefits natin, di ba? Sa Pilipinas, kahit na, mahirap sa Pilipinas. Kahit dito sa atin, dito sa Canada, kahit sasabihin matagal ang check-up, ganito, ganyan. Kasi sinasabi nilang matagal ang check-up kasi dito naman kasi, hindi naman dito kasi first come, first serve. Kaya yung iba na nagreklamo na, ang tagal-tagal sa emergency, 10 hours. Kasi dumating sila ng 7, tapos natingnan sila, may dumating, mas nauna pa sila magrereklamo. Bakit nauna pa sa akin yan, nauna pa ako? Hindi ganun kasi dito kung sino yung sick na pasyente, yun yung unang tinitingnan. Hindi, kahit pa na, susunod ka na sa doktor, may dumating, mas may sakit pa sa'yo, uunahin pa rin yun. So maghihintay ka na naman ng ilang oras. Yeah. Pero at least, kung sino yung talagang may sakit at unang kailangan ng pansin, yun talaga yung inuuna. Kailangan ng, eto, nakita nila na kailangan nito ng ganyan. Nakita sa CT scan, may problema, una agad yon. Kasi nakikita naman nila vital sign kung okay ka or hindi. Kasi yung iba, hindi naman emergency, pupunta sa emergency. Kaya dumadaming tao. Well, pero I think the provincial governments are also working para mabawasan yung long waiting time. Kasi nga marami rin na nagko-complain tungkol. Mangyayari kaya yun? It might take a while pa rin no? Dito nagpagawa sila ng parang urgent care para mabawasan yung mga nagpupunta dun sa main hospital emergency. Bubuksan na nila, malapit na, nagpagawa sila. Dito rin mga sugat-sugat, ganun yung mga pag nagbugbugan, kasi pupunta pa ng emergency yun Di ba? O dyan, meron ng bago, doon na lang sila pupunta. Ganun. Hindi, at saka kasi, dito kasi sa atin, ang ospital namin dito, isang children's, isang trauma, tapos meron kaming, yung sa ospital doon sa amin na, parang ilang ospital lang. Apat ang main hospital. Na main hospital. Tapos maraming urgent care. Puro urgent care, pero nagsasara sila hanggang 12 lang sila, ganyan. Kaya, pagka pumunta ka ng ospital, matagal. Hindi katulad sa Pilipinas, ang dami, kahit saan may ospital, kahit saan may At saka sa atin kasi, pag may pera ka, di ba,
o sige, ano ka na kaagad, right away matitignan ka. Oo. Dito, Correct, kahit correct. may pera ka, hindi po pwede maghihintay ka. Kahit na prime minister ka, kahit na ano, basta't may sakit ka, pare-pareho kayong nakaupo sa waiting room. Kasi meron din doon, I can pay. Kung gusto mo talaga mag-pay, punta ka sa ibang na magbabayad. Halimbawa, punta ka sa ibang lugar na i-refer ka, doon ka magbabayad. Kung gusto mo magbayad talaga, kung gusto mo matignan agad. Like yung MRI, CT scan, yun lang naman. Pero sa doktor, hindi kailangan maghihintay ka talaga kapag may sakit ka, talagang maghihintay ka. Yun nga lang, walang bayad. Correct. Sa Pilipinas, oo, mabilis. Yun nga lang. You have to be ready to pay. Dapat may pera. Siguro, kaya mas, kumbaga mahaba yung waiting time kasi halos lahat ng tao may access sa sa hospital sa pagpapacheck up kasi nga libre, di ba? Tsaka, talagang dumami rin talaga yata kasi ang tao. Dumami talaga. Tapos hindi nakasabay yung yung dami ng health. Lahat. Hindi nakasabay lahat. Wala na dito sa Calgary kasi ang balita kinukulang ang housing. So ibig sabihin nga marami talagang lumipat dito ngayon. Oo, tsaka maraming in-sponsor ang Canada. Mabait kasi Canada eh. Well, not anymore. Ngayon, naghihigpit na, di ba? Nasobrahan si Trudeau. Tanong ko lang, Rowie, bakit hindi ka pa umuwi ng... Tanong ko lang, Rowie, ba't hindi ka umuwi ng Pilipinas? Wala akong purpose eh. Kasi nandito na yung parents ko eh. Walang babalik kapatid. Wala siyang namimiss. Bahay lang siguro. Bahay lang namimiss. Yun lang meron siya doon. Wala nang kamag-anak. Meron kamag-anak. May tsuhi na lang. Meron siyang pinsan pala. Tsuhi na lang talaga. Mama ko pero gusto niyong umuwi ng Pilipinas? Oo. Ako, sila. Kasi naman 2006 pa ako hindi umuwi. Siya, may kapatid pa siya. Maliligaw na kayo, maliligaw. At saka hindi, ngayon kailangan talaga namin umuwi kasi si Carmela nagtatanong na ano itsura ng Philippines. Kasi sa school niya, may mga classmates siya din doon ng mga Pilipino na galing ng Pilipinas. Tapos sasabihin niya, we're from the Philippines too. Tapos gusto niya daw makita yung Philippines. Tapos pag naririnig niya yung ganito sa Pilipinas, maganda sa Pilipinas. Tapos sabi na ate niya, may bahay tayo doon. Gusto niyang makita. Kaya sabi ko, uwi na lang. Ang tagal na eh. Para lang maipasyal din si Carmela. Si Rowie, ilang taon, Rowie? Mula nung dumating ka dito mula Canada? Since 2006. Pareho tayo. Ang dami na. Pag umuwi na kayo, maliligaw ka na doon. Maliligaw ka na. Oo. Saan ba kayo sa atin pala? Nabaliches. Nabaliches. Nako, okay. Ang dami ng tao din doon. Ang dami ng flyover. May mga flyover rin. Oo. May na nga yun, subway na ginagawa eh. Tagal pa yun. Naku, manda kayo sa traffic ngayon. Oo. Ay, traffic noon pa. Wala. Yun ang pinaka sa atin, traffic. Yun ang mamimiss. May traffic na ba? Walang katulad. Meron na rin dito, rush hour. Wala naman. Meron sa umaga. Sa umaga tsaka hapon, mga bandang 4 or 5. Traffic na rin. Sa atin, all day rush hour eh. Sa Pilipinas. Whole day. Sa Pilipinas, nakatulog ka na, nagising ka na, tulog ka ulit, nagising ka na, doon ka pa rin. Sabi ko, ano kaya aandar na mabilis yung bus dito? Ay, yung galing kang Cavite, right? Hindi maka-andar na mabilis eh. Pero nakapaliw ka dun eh, no? Oo. Pwede yun pag hindi sa inyo, wala ang problema kasi yung mga lisensya nyo, English naman no? Magagamit nyo ng direkta sa Pilipinas. Sa amin, kailangan pa ipa-translate dahil nga France. Saan ka nagpapa-translate pag ganun, Rice? Merong sa embassy kinonta ko yung embassy sa Pilipinas, nag-email ako sa kanila. Pagkatapos, hindi sila gumagawa ng translation. Meron silang parang mga Canadian din na nila yung outsource nila. Oo, third party. Mga Canadian, sila yung nagpa-process ng translation.
Oh, aba, may Na mga ganun ka lahat pala. ng klase ng documents. May binayaran Wala. ka. Oo, bayad ka. Depende sa documents, saka depende sa tagal. Magkano binayaran? Kumbaga, may Pilipinas talaga, no? Merong express, merong iba-iba, depende sa bayad mo eh. Yung special eh. Na-adapt na sa Pilipinas eh. Ay, Kung kailangan mo ng rush. Nagbayad yata ako ng ano yung regular, ganun. 1.5 o 1.2 o 1.5. 1.5. Iba pa yung bayad ng rush, ng ipaparash mo. Iba, pa oo, yung mas bayad. mahal. Oh. Ay, kung halastek. Uunahin ka kahit huli kang nag-submit, basta nagbayad ka, una ka pa rin. Basta ano, May rush. basta binayaran mo yung tamang bayad, basta urgent. Meron pa yan. Pero nakakatuwa naman kasi, Mas mabilis. parang may ano sila, asosasyon ng mga Pranse sa Manila, sila yung tatranslate ng ano. I see. Mahal ang bayad. Ay, mura lang naman, ng mga 1.5 ganun. Oh, Ba, mura lang. yung lisensya nyo ngayon, hindi Pranse ang nakalagay dyan? Ganun. Hindi English So, talaga. dapat pala, before you even go to Manila, inumpisa mo na, pwede ba yun? Umpisa mo na yung Pwede. Oo. Pwedeng, sabi, libre daw yata. Magkano ba? Ay, may bayad din pala rito. Kukuha ko sa, may sinabi sa akin eh. Dito ka rin, magpapatranslate mo na dito. Tapos bibigay nila yung translated na kopya. Parang ganun. Ganun. Para pag nahuli ka. Oo. Kasi yung mga MMDA, hindi alam mo mag-Pranse, di ba? Pag nahuli ka, hindi nila maintindihan. Oo nga. Ay, okay. Well, it's been an hour already. Thank you so much, Bilis, Cynthia and Rowie, sa pagkwento ng inyong journey here in Canada. Oo. Enjoy. Thank you rin sa pag-invite. Oo nga, no? Sana makauwi kayo ng Pilipinas, di ba? Para maranasan nyo uli yung naranasan namin. Nakaplan na yan. Yaan mo. Kaya nga gusto niyang umuwi kasi pinanood niya yung vlog mo. Kaya nagustuhan niya na, na-miss niya daw yung Pilipinas. Alam mo, nakalimutan natin i-upload yung mga picture Oh my God, Lord. Ayan, Yan, oo. Ayan muna yung mga picture. Ayan si Carmela. Si Carmela na yan. Si Carmela na yan. Oo. Ayan. Kinasal kami. Ayan yung Kinasal yung flower girl. Nag-flower girl na. Flower girl. Si Si Pia at si Kim. Ay, nakakatuwa, no? Flower girl na yung mga anak mo. Eto, dito na. O, yan. Kararating lang nila yan. Kararating lang Ayan nila. yung mother-in-law ko. I see. Eto, dito ba to? Sa Canada to? Yeah. Ay, oo. Si Si Carmela. Carmela na to. Parang pumayat ka na si Rowie. Kumpara dun sa kararating mo lang sa Canada, baligtad yata Ayan. Ano kasi to eh? May patch yan. Diabetic. Diabetic yan. Okay, oo. Eto, meron siyang ganyan. Tingnan mo. Nag-a-alarm yan pag Paano yan? Mag-a-alarm tapos mag-i-inject siya, ganon? Hindi, makikita mo lang mataas yung sugar mo sa phone. Mag-a-alarm sa cellphone mo. Ibig sabihin, mataas or mababa yung sugar mo. Ano gagawin mo pag gano'n? Hindi na siya nag-check. Dati kasi may ganun ako eh. Oo. Para lang Hindi na ganyan. Ganun pag na mataas siya. sugar mo, iwasan mong kumain. O galaw-galaw ka, ganun. Pero pag low sugar, kailangan siyang uminom ng soft drinks or carbs, ganyan. Ang trick is, ano kadami yung iinumin mo? Kasi pag nasobrahan ka, di tutunog uli. Hindi. ang problema nga pag naglo-low sugar ka, nagpapanik ka. So mapapainom ka ng marami. Kasi inom mo, hindi pa siya tataas eh. So hindi agad-agad. Mababa pa rin, inom ka na naman. Ang tendency, tataas ng todo-todo. Oo nga. Maganda yung ganyan kasi every 2 weeks yung palit. Na-monitor mo. Libre yan. Hindi ka na sa cellphone mo na lang siya tinitingnan kung ano yung anytime titingnan mo lang yung sugar mo kasi may maliit siyang needle. Yeah. Hindi masakit sa kamay na tusok ng tusok. May bayad ba yan? Paano papalagay ng ganyan? Libre sa insurance. Covered ng insurance. Okay. Kailangan mo lang magtanong sa kanila.
sa ano mo, family doctor. Instead na kung diabetic ka at nagagamit ka ng needle at saka yung lancet, I think pwede itong That's ganito okay lang, yan. hindi ka na at pwede yata yun. Mas convenient. Mhm. Oh, I At see. saka biruin mo pag naglo-long drive ka, dati sasabihin niya, nahihilo na ako or yung pakiramdam ko, sasabihin niya, kuhanan mo nga ako na to habang nagda-drive yan, itutusukin ko talaga siya. At least ngayon, tinitignan na lang sa cellphone or ini-scan ko na lang siyang ganun. Didikit mo lang yung cellphone mo eh. Oo. Maganda nga, no. Si Carmela ang taga-check ng sugar niya eh. Pag nag-a-alarm yan, tatakbo na yan. Daddy, your sugar. Yeah, ano pa lang siya, 26 years old pa lang yan, diabetic na siya. Oh, wow. Anong type? Type 2. Type, ano ba? Type Ano 2? lang ako, hindi ko alam eh. Basta yung pills lang ako, hindi ako nag-insulin. Nice. Oo. May sumasagot dito sa side namin. Sabi mo, anong type? Sabi ni Pia, type kita. Ay, nako. Okay. O sige, we have to wrap up this interview already. Okay, thank you. Again, Thank maraming you. salamat, Rowie and Cynthia. And yeah, so much. sige. Sisilip yata sila Pia. Sisilip yata sila Pia. Oh, Si si Silly? Silip. Pia, halika dito. Charlie, come here, Charlie. Sila ate. Oh, Ayan, kompleto, family. Charlie, come here. Charlie, come here. Teka lang, ay naku, teka. Charlie, wait. Yung mistisa naming kapatid. Ito. Ay, naku po. Ang laki, no? Ang laki, no? Oo, anong breed? Pyrenees. Labrador. Labrador. Wow. Okay. Ang laki nga, no? Yeah, ang laki. Oh. Aso to. Okay. O sige. we Thank will you. end the Thank you, episode Pia. here. Maraming Bye-bye. Episode 26 Thank you. of Pop Pinoy. Maraming salamat, guys. We'll see you in the next Thank you. episode. Bye. Bye. Subscribe now.